Ang Boston Celtics, maraming team na pinahihirapan ngayon, hindi sa basketball kundi sa paglalaba. May nayari na naman si Jaylen Brown, nagmarka na naman ang ulo niya dahil sa isang hairspray. Natamaan niya ngayon si Keyshawn George ng Wizards. Base lang sa mga komento na sinasadya di umano ni Brown na maglagay ng fake hairspray para sa kanyang ulo at lumayo yung mga defender. Ang mahal pa naman ang laba ngayon. Ito rin kasi ang pangatlong beses para kay Brown na mukhang effective naman dahil nasa best season siya so far. Almost 27 points, 4 rebounds, 4 assists at 52% pa sa field. Nasa 38% din sa 3-point area itong si Brown. Humihingi na rin siya ng advice tungkol sa kanyang hairline. Nababasa ko lang din to sa mga forum na yung ginagamit ni Brown na nilalagay sa ulo, mismong galing pa yun sa barbero niya. Ang yaman din ni Brown dahil parang nasa $200 to $300 yun kada linggo na ilalagay tapos tatama lang sa jersey ng kalaban. Di ko sure ang presyo nun nabasa ko lang. Palatandaan din sa NBA na kapag nagkakaroon talaga ng hairline ng isang player lalong gumagaling, lalo na yung mga nakakalbo dahil sa aerodynamics. Naputol na ng Celtics yung kanilang 2-game losing streak. Ang sunod nilang kalaban yung team na struggling din ngayong season. Mukhang nahihirapan ata sila na meron Desmond Bane at Jalen Suggs na halos magkaparehas ang posisyon. So far, mas may chance ngayon ng Celtics puwera usog na makaabot ng playoffs. Si Anthony Edwards naman, napaaga ang pagbabalik sa Minnesota. Dapat 2 to 3 weeks pa siyang mawawala pero mas maaga sa timeline ang return date niya. Nasa 15 points, 5 assists at 3 out of 7 sa 3-point area. Tinambakan nga lang ng Knicks, 137 to 114. Nawala si Edwards ng nasa 4 na game dahil sa hamstring injury. Parang nabati ko rin tong si Edwards dahil nakalinya dapat siyang magiging youngest player na makaka 10,000 points. Dahil nawala siya ng ilang games, nag-adjust tuloy yung games na lalaruin pa niya. Kailangan pa kasi niya ng nasa 811 points. Aabutin nyo ng nasa 32 games pa. Mukhang hindi rin maaabutan ni Anthony Edwards si Kobe or kaya si Carmelo Anthony. Ang Minnesota pa 4-4 record na mas mababa sa kanilang record last year sa first 10 games na nasa 7-3 record. Medyo safe pa ang Minnesota dahil makakapag-adjust pa rin naman sila. Dahil sa traction ng mga teams ngayon, maraming nahihirapan sa West, nasa 6 ata. Jazz, Suns, Memphis, Pelicans at Dallas na nayari pa ng New Orleans. Yung Clippers, hirap din, nag-i-struggle pa. Mas may chance pa nga yung Sacramento na tinalo ngayon ng Golden State na wala sa kanila yung usual trio 121 to 116 para sa Kings. Nakadikit pa rin naman doon ng Golden State. Si Kuminga meron 24 points at 9 rebounds. Si Moses Moody 28 points. Back to back 20 plus point para sa kanya. Sa Kings naman, si Westbrook unang triple-double ngayong season, 23 points, 16 rebounds at 10 assists. Lumakas din yung shooting ni Westbrook ngayong taon, 69% sa field at 75% mula sa 3-point area versus Golden State. May 3 out of 4 pa si Westbrook versus Golden State. May total din siyang 25 3-point shot, ang pinakamarami sa stretch ng 8 games. Hindi ko lang masabi kung late ba yung pag-i-improve ni Westbrook ng shooting niya dahil kung napaaga pa ng 2 taon baka mas maganda or nagkaroon pa ng difference sa karir niya. Nagsimula yun sa Denver Nuggets, doon talaga nagsimulang umangat yung 3-point shooting niya. Ngayon naman sa Sacramento, almost 2 3-point shot per game si Westbrook. Nasa 40% shooting pa. First time din sa karir niya na magkakaroon ng 40 and 40% record. Tatlo ang hottest team sa West, OKC, Lakers na tinalo ngayon ng San Antonio at yung Houston Rockets. Biglang nakarecover din ang Rockets na parang sila pa ang makikinabang sa West dahil sa 6 na struggling team. Pero parang 7 yun kung tutuusin. Nasa 5 straight wins na ang Houston kahit pa wala silang contender na tinatalo sa ngayon. Ang pinaka-contender pa nun Boston At least nakakapag-ipon sila ng panalo. Kapag nakashoot pa ng 3-point shot sa Amen Thompson, nananalo ang Rockets. Versus Memphis, meron siyang 28 points, 10 rebounds at 7 assists. Si Kevin Durant na limit lang sa 11 points, 4 rebounds at 5 assists pero okay lang din yon dahil veteran role na si KD at supporting cast. Sila pa rin ang number 1 team pagdating sa offense. Naging offensive player na rin kasi si Amen Thompson. Sa last 5 games niya, nag-a-average ng 22 points, 8 rebounds at 6 assists per game. 53% sa field at mataas na rin ang 3-point shooting, 35%.
Sa loob ng 5 games, siya ang leading scorer ng Rockets. Nasa combined din na 64 points per game ang trio ni KD, Sengun at itong si Thompson. Matagal na rin namang iniintay ng Houston na maging scorer talaga si Amen Thompson. Si Ja Morant naman parang wala pa rin sa sarili. Parang ayaw na talaga niya sa Memphis. Nagkaroon kasi ng 2 turnover itong si Ja Morant na curious tuloy yung mga fans at yung mga commentator sa playing ginawa niya. Parang sinasadya na ni Ja Morant na magpatalo dito sa Memphis para ma-trade siya. Based yun sa comment ng mga fans. Meron pa kasing isang play doon na sinagip ni Morant yung bola pa out of bound. Dumiretso kay KD, easy 2 points pa. Hindi naman sinasadya ni Ja Morant yun. Pero na-curious yung mga fans at sinabing parang binigay na lang niya yung easy 2 points para kay KD. Kahit ang mga commentator hindi rin makapaniwala sa nangyayari kay Morant ngayon. Sa mga online discussion, ilang executive ang ayaw kunin si Ja Morant via trade kahit maging available dahil sa nagiging issue niya sa team. Para magtatatlong season na yung problema ni Ja Morant sa Memphis. Based naman sa mga retired player sa kanilang mga podcast, package deal kasi kapag tinrade si Morant sa ibang team dahil kasama ang tatay niya na hindi naman nagiging maganda ang epekto kay Morant at nagiging sakit ng ulo pa ng Memphis. Ang Rockets naman, ang sunod nilang kalaban, San Antonio. Nakakatalo lang sa Lakers ngayon. Sila yung contender sa playoffs. Papasok din ng game, liyamado ang Rockets dahil galing sila sa 5-game winning streak. Ang San Antonio naman, back-to-back na talo. Hindi naglaro si Austin Reeves dahil merong groin injury. Minamanage din ng Lakers yung injury niya. Nasa 5-game winning streak din naman ngayon ng LA since Minnesota game noong October 30. Sabi nga ni Wembanyama, hindi pa siya nananalo kay Luka. Tuloy pa rin ang streak na yon. 5-0 na si Luka kontra kay Wemby. Wala rin takot si Bronny, tinidepensahan itong si Wembanyama. Yan ang player. Based din kay Brian Windhorst, ang dating best friend ni Lebron. Bago yung game ng San Antonio at Lakers, sinabi ni Windhorst na gagayahin ni JJ Redick yung depensang ginawa ng Phoenix Suns versus kay Wemby. Halos ganoon na nangyari dahil nadepensahan ng maayos ng Lakers si Wembanyama na na-foul trouble pa papasok ng last quarter. Nasa 5 foul na nun si Wemby at nagkaroon din siya ng 5 turnover. Halos ginaya talaga ng Lakers yung defense ng Suns na ido-double team si Wemby kapag nakuha niya yung bola at unang gagawin ng LA doon, i-deny din yung passing lane nitong si Wembanyama. Itatrap din ng Lakers itong si Wembanyama kapag nakuha niya yung bola. Doon siya nadadali ng offensive foul dahil maganda yung pagkaka-box out ng ibang player at umaabot ng mas maaga sa restricted area yung defense ng LA. Halos katulad lang din ng ginawa ng Suns. Kapag nakuha ni Wemby yung bola at na-double team, ang unang gagawin kasi ni Wemby, i-dribble yon paalis. Kaso ang nagiging problema, natatimingan kasi yung unang dribble ni Wemby. Doon siya napipigilan. Ang difference maker pa doon si Marcus Smart dahil sa kanyang perimeter defense. Nasa 17 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block. Hindi stellar sa points dahil 30% lang siya sa field. Pero naka 10 free throws itong si Marcus Smart. Si Luka 42 points, 9 rebounds at 13 assists. Steady pa rin si Rui Hachimura dahil bukod kay Luka at kay Reeves, siya yung isa sa pinaka-consistent na player nila. Si Ayton naman 22 and 10.